Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is sino ang warrior angel sa Bible? At mayroon po tayong concept na Michael, Archangel. Michael is described in scripture as an archangel, a chief angel who leads God's heavenly armies. He appears as a warrior in cosmic battle between God and evil, notably in Daniel 10, Jude 1:19, and Revelation 12. Michael's role is not just defensive but authoritative. He stands guard over God's people and contends against the forces of Satan. His presence reminds us that unseen spiritual battles are real, and that God has appointed powerful beings to fight for His purpose and protect His people. At makita po natin ito sa Daniel chapter 10 verse 12 to 13. Then he continued, "Do not afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. But the price of the Persians' kingdom resented me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia." Sa Tagalog naman po, sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ng pag-unawa, tininig ang iyong dalangin. Kaya naparito ako, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw, hanggat sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno ng mga sumaklolo sa akin, sapagkat naiwan ako noong iisang kasama ng mga hari ng Persia." At ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, Archangel Michael is assigned to special mission. So, si Michael daw po na isang alagad ng Panginoon sa kataas-taasan na gwardya or armies ng ating Panginoon. Binigyan po siya ng Panginoong Kristo ng special mission, and every time po na nagkakaroon tayo ng battle sa buhay natin, kasama po natin sila sa paglaban sa kasamaan or paglaban sa kung ano man masasamang isip yung mayroon tayo. Ngayon naman sa second teaching tayo, angelic begins, see the bigger picture that we do. So, yung angelic daw po, nakikita po niya yung mas malaking potential na sa hinaharap sa buhay po natin. Ngayon naman sa third teaching, a string that connects to the spiritual realms in prayer. So, meron po palang string na nagko-connect sa atin between the spiritual and yung sa pagdadasal po natin sa Panginoon, and isa po sila sa mga tumutulong para mag-reconnect po yun. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating application. First application, seek God who has almighty angel at His disposal. So, tignan po natin yung Panginoon Kristo kasama nung kanyang mga angel. Hindi natin tinitingnan lang natin siya na siya lang yung tumutulong sa buhay natin, but then they have an angel para rin tulungan tayo. Ngayon naman sa second application tayo, study the Bible for what God has revealed for us. So, pag-aralan po natin yung Biblia sa kung paano yung Panginoong Kristo ibinahagi ito sa atin at ipinakita ito sa atin. Ngayon naman sa third application na tayo, shatter the works of enemy through prayer. So, paghandaan po natin yung mga pananalangin natin, dun din po nakakatulong sa pagpatalo ng mga kaaway po natin. At ngayon naman, dadako na po tayo sa ating last part, which is yung discussion, why should we seek God more than often through our prayers? So, sa akin naman kasi, yes, powerful yung prayers, but then, kung nananalangin tayo ng walang Diyos, or nananalangin tayo na iba yung Diyos, ang nonsense ng pananalangin natin para sa Kanya, na paano tayo makikipag-connect sa Kanya kung ibang Diyos yung dinadasalan natin. So,
Mas important na kilala natin ang Panginoong Jesucristo, or mas kilala natin kung sino yung Panginoon na pagsasambahan natin. So, ayan lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.